Hi, so it's me again, Nika. The partner here is. Hi everyone, my name is Jet. Yes, so we're here again for our next episode for another episode. So, if nakita niyo na before yung last episode natin we talk about love languages. So, alam niyo na kung gaano ka-jolly yung mga nangyayari doon last episode. But now, we will going to talk about different things na naman. So, partner, ano ba yun? So, eto na, this is a very good question, partner. So, have you ever imagined something so clearly in your life, tapos biglang hindi siya nangyari? How do you bounce back from it? So, I just wanna know, I'm curious, if umabot sa part ng life mo, syempre adulting na tayo eh. Iba naman yung na-share kong storyline. So, I just wanna know something na nangyari sa'yo in your adult stage na you really thought it is, then hindi pala. Ano siya, sa akin kasi, bata pa siya po, kung bata pa ako, already have like a picture in my mind. I am sitting in a table having a name beside it. Andun yung name ko. Bata pa ako nun, Mhm, hindi ko alam tawag diyan. Basta andiyan sa picture ko, napi-picture out ko siya, mga elementary or ano, basta I'm sitting on a table, air condition, and my name is on the table. Wala akong alam kung ano nakalagay, basta name ko alam ko andun. And I don't know what I'm doing there. So, way back nung college, when people ask, ano yung gusto mong course? mhm. Yun yung sagot ko. Kasi di ko alam anong gusto ko. Sabi ko, gusto ko yung trabahong ganun. Ano ba yung makakabigay sa akin ng trabaho na nakakaupo lang ako, andun yung name ko sa table, at nasa air condition ako. Ang dami, day. Okay. O, anong sagot Yun, di ko sa'yo? alam. Anong course daw yung magbibigay sa'yo ng gano'n? Right? Business administration. Business ad. So sabi ko, business ad, bakit? Kasi daw doon ka daw sa office, gumagawa ka daw ng mga ganyan, ganyan. Sabi ko, sige, yun yung gagawin ko, business ad. So, pagka-graduate ko, kasi di ba may mga, ano ka dyan, meron kang mga pa-party-party, farewell party, di ba? Kasi Mhm, graduation ka na sa high school. Eh, ano nangyari, Day? Si ako, kasi pumunta ako sa farewell party, hindi mhm. naman ako updated sa mga anong gusto ko, ay sana ko, anong update doon sa school. Alam mo na yung nangyari pagkapunta ko dun, close na pala yung business administration Kasarado 'no, hindi na natanggap na applicants for ano, for or scholar. enrollees, oo. Mhm, Tapos scholar ako. Wala akong ibang options but to really just on that particular school. Sabi ko, "Shucks, paano 'yan?" Hindi siya puwede, hindi siya binigay sa'kin tapos yung score ko pa talaga sa ano, sa exam namin, entrance exam, hindi siya patok dun sa course. 'Di ba? tapos? Hindi siya binigay. Alam mo yung nangyari, sabi ko, na-frustrate talaga ako nun. Parang nakaupo lang ako dun sa parang sa may desk office sa labas. Alam mo may lumapit sa'kin. May lumapit sa'kin kasi parang nagabihan ako nun mga around late afternoon na, may lumapit sa'kin na prof. Hmm, Nakalimutan ko lang yung name niya, sabi hmm. niya, "Oh, ano nangyari?" Siya na sabi ko, "Di na ako makapag-enroll, eh, kasi close na yung ano, eh, yung business administration tapos hindi ako pasado." Di ko kasi alam na close na at may mga dates pala when ako mag-apply. Mm, So, even if naman alam ko yung dates, hindi din naman ako pasado. So, wala pa rin, fail pa rin. mm, Sabi ko, "Pero paano? Anong gagawin ko? Saan ako saan ako mag-e-enroll? mm, Anong course?" Eh, wala nga akong alam, 'di ba? Alam mo naman yung isip ko diyan lang, kung diyan ganyan lang. mm. Walang other alam mo sinabi niya, "Alam mo, good thing, kasi may new openings for evening course, and that is BS in Entrepreneurship." Okey. So, parang Yan yung another line siya ng yeah, another course pero yes. business ad pa rin. Related 'no? Hindi siya business pero somehow related kasi marketing, eh. Entrepreneurship, eh. Oo, yun yung sinabi sa'kin Hmm, na sabi ko, "Ano yung business entrepreneurship po?" Sabi niya, "This is a new course na inopen namin. mm, Kasi eto yan siya, kasi gusto mo ng business ad, mm, pero hindi ka
'di ka na nakapasok sa business ad, mas better din yung business entrepreneurship. Eto kasi yung business entrepreneurship kasi siya pa yung nag-ano sa'kin, nagturo. Business entrepreneurship is teaching people how to build business. mm, So, parang ikaw yung nagha-hire ng mga people under sa business administration. So, pero related sila kasi marketing. Mas broad lang daw yung business entrepreneurship kasi daw malawak yung scope na tina-tackle while yung business ad is limited lang daw din yung scope based hmm, kung ano yung expertise or mm, ano yung major nila. Yun yung sabi niya. Sabi ko, "Ah, so sa mo related pa rin pala." Sabi niya, siya, "Oo, yes." And then evening siya, so you have, mas malaki yung ano mo, yung vacancy mo for the morning. So ginab ko dahil wala na akong ano, sabi ko na, hindi ko naman gusto yung course, hindi ko naman siya mahal. Pero na-learn ko siya na love on the process. And later did I know na yung business entrepreneurship pala is business. Eh ngayon ginusto ko na yung business. redirection siya for you. Mm. Yun siya nangyari. So sa question natin kung i-relate na 'to, something clearly in your life, tapos biglang hindi siya nangyari. So na-frustrate ako. But the thing is that hindi ako na-frustrate na for the sake na wala na talagang pag-asa, hindi na 'to siya, yung parang nawalan ako ng pag-asa na gano'n. Pero I opened the doors to something who knocks. Mhm, Dun ako dun ko finocus yun. Kahit hindi ko alam, sige we'll see, baka may nangyari kasi bakit niya ako nilapitan. mhm. Pero That's wala ako true. dun na-frustrate, Parang hindi ko ano nga alam 'no, anong gagawin. parang angel siya nung time na very down na down ka na kasi, "Okey, paano na? Ano ng kukunin ko, makapag-college pa ba ako or hihintayin ko yung next enrollment?" Ako times dun na na paano, saan ako pupunta, saan ba na Mm, i-department ko, lost on that day. Tapos kailangan ko talagang mag-enroll. Eh, yung professor na yun yung nagsabi, sige grab ko siya, paano ba, saan ako pupunta? Eh, siya yung nag-direct sa'kin kung saan mhm, ako pupunta. Eh, nung na-enroll ako, naging professor ko din siya. Kasi VA tayo ngayon, 'di ba? mm, VA tayo ngayon. Eto nakaupo ako sa table, hmm. yung kwarto ko may air condition, tapos sa taas yan may name ko, nilagay ko lang yan, eh, di yun Yeah. na. Yun nga, habang nagdi-discuss ka na gusto mo ganito, ganyan, na-imagine ko, gano'n naman yung setup mo, ah. Kasi nga ano, eh, yun yung vision ko, di ko lang alam anong expiration, pero I did still make it happen even if ang dami ng dudududududud, Hmm, gano'n. Andito okey. pa rin. It's I it's see. ito yung nangyari. Ikaw ba? Kasi sa totoo lang, ano ako yung klase ng tao na sobrang dreamer. Ang dami kong goal, ang dami kong ini-imagine. Malikot yung utak ko to be honest, sobrang likot ng utak ko. So, kanina iba dapat yung ishe-share ko, pero nung nag-open ka na niyan, sige na nga, since malaking kasi sobrang relate din ako dun about sa course, ganyan. Sobrang relate ako kasi habang lumalaki din ako, lumalaki ako maliit dahil hindi ako kasing tangkad na ine-expect ng mga magulang ko. Guys, ano lang ako, 4'9". Malaki lang yung personality ng person pero maliit lang ako. 4'9" lang ang person. So, ang course daw na bagay para sa'kin is yung nasa office lang. Like what you imagined. Oh, Like what you okey. imagined, yung nakaupo ka lang, pirma-pirma ka lang, gawa ka ng paperworks, gano'n daw. So, sinabi nila sa'kin, "Mag-accountant ka, kasi pipirma ka lang, marami ka ng pera." Gano'n kasi Hmm, yung misconception ng mga magulang natin na 'pag ewan ko, ng mga Pilipino na ang accountant, nakaupo lang, pipirma, may pera na. But that's not really true. That's not really true. So, yun yung kinuha kong course. Pero, from the very beginning, ayoko talaga niyan. Ayoko talaga. Nung elementary ako, sobrang gusto ko ng math. Sobrang gusto ko ng math. Pero pagdating ng high school, nung nakilala ko si algebra, ayoko na ng math. Ayoko na talaga. Wag, ayoko. Ayoko ng mga equation. Wag mo ko tanungin kay A, B, and C. Wag natin kunin si X and Y. I don't like it. Nung magka-college na, wala na akong choice. Alam ko na na accounting na 'to.
accounting na. Pero nung time na yun gusto ko talaga more into arts. Parang gusto ko pang mag-fine arts, eh, basta anything about arts, gano'n. Tapos hindi na siya natuloy, tinapos ko yung accounting. Ako kasi yung klase ng tao na ayoko nagfe-fail. So, ayoko na kulelat ako, ganyan. So, even though I don't like yung course ko, tinapos ko siya. Pagkatapos ko ng course ko, hindi ko pa na-graduate na ako daya, hindi ko pa rin nakikita yung sarili ko dun sa industry na yun. Hanggang nagtrabaho na ako, 4 months ako sa accounting, 4 months lang. And Mm. thank God talaga, yung general manager ko, sabi niya sa'kin, "Uy, ano, jolly ka, charming ka. Baka gusto mo ng other position sa company." Tapos tinanong ko, "Ano po yun?" Sabi niya, "Baka gusto mo mag-sales." Ganyan. Tapos sabi ko, okey sige. Kasi natutuwa ako dun sa mga ka-team ko, eh, na sales na lalabas sila tapos naka-aura sila, nakapostura sila. Eh, nakapostura ako pero nasa harap lang computer, nagkakalkal lang ako ng mga resibo, gano'n. Kasi makikay nga ako, tignan mo ngayon, basta makikay talaga ako. So, sabi ko, "Hala, sige gusto ko 'yan." Ta's kakausap sa tao. Tapos dun na na-realize ko na minahal ko yung sales and marketing. So, kasi yung pagiging creative ko napunta dun, eh. Parang nagamit ko siya dun and until now, look at me. I am a virtual assistant pero, my niche is about social media, marketing, sales, ganun. So, I'm really happy. So, kung irerelate ko dun sa tanong natin na ano yung clearly na na-imagine mo sa buhay mo, is, yun nga gusto ko maging doktor, pero ang daming nangyari along the way, and na-realize ko din na maybe that's not for me. Kasi people change, eh. Totoo lang, people change. Yeah. Yung may alam ko may ikaw yata yung nag-story ka yata na what you ano nga yun? Ko, oo, ako yun, ako Sabihin mo yun. ngayon yung direct na maganda yun, eh, ayokong sirain yung statement na yun, but I like that. You Yu are allowed to outgrow your own opinions, your own habits, your own story. The goal was never to stay the same. The goal was always to grow. Yes, exactly. So, along the way, I really like to do maging doctor, mag-alaga ng tao. But yeah, I like caring for other people, pero ayoko ng mga tools, ayoko manghiwa, ayoko ng injections. So along the way, it's okay lang pala na hindi mo magawa yung goal mo. And for people na sinasabi nila failure, yung graduate ka ng gantong course ta's hindi mo siya na-practice, I don't think that's a failure. Kasi marami akong Mm. kilala na na-practice nila kung ano yung course nila but they're not happy. They're not Mm. happy about it. So, ako, eto lang ang parang taking points ko dun sa shinare ko. Since pangarap ko maging doctor, but along the way, I realized it's not for me. And sinasabi din ng universe na it's not for you. Iba yung plano ko for you. And you just have to accept it. Kasi if anything happens na hindi tugma sa goal mo, just go for it. Hayaan mo lang. Kasi it's God redirecting you to His plan. Yun lang talaga siya. And kung anong ginawa Yes. ko along the process, I just believed in God. Nasabi ko, "Okay, I know myself na ayoko nagfe-fail, so tapusin ko 'tong course na 'to." Kasi nag-invest yung magulang ko dito ng pera para mapatapos ako. And you know this economy, kung sa ibang bansa ka kasi, yung country natin 'pag sa ibang bansa ka, even though hindi ka graduate, marami kang mapapasokang work. But with our economy, with our country, diploma is a must. Pero sa totoo lang, That's true. tingnan mo sa work natin hindi naman talaga natin kailangan ng diploma, hindi naman nire-require na graduate ka, tama? 'Di ba? Hindi naman at all. Pero yun lang yung yun lang gusto kong i-point out dito na if may mga trials along the way, just let it. Hayaan mo lang na matumba ka, masad ka, malugmok ka, it's okay. But never forget to stand up and continue mo lang yung journey mo. Yan. That's true. And then may common denominator tayo sa story natin eh, na we have someone, parang angel natin siya, who redirect us to something. Yeah.
papunta, 'di ba? Mhm. Different stories pero may common denominator, may nagtapik, eh, tapos we just open, yes, we just say yes, even if it unknown siya, pero okay, why not, 'di ba, try. Oh, yung Yeah. parang gano'n. So if na gusto mo hindi siya nangyari, but there's some doors that open for you, maybe that is a sign or a calling from God na baka diyan ka, Yeah, that's true. gano'n. So, yeah, yun yung sa ano, eh, gusto ko lang din, i-ano kasi sa'kin 'di ba yung sa story ko 'di ba meron para siyang hindi siya supposedly yung gusto ko na course, pero I just think na yung nangyari, yung sa vision ko is andito pa rin sa ano, yung name nasa table, naging VA 'di ba yan naman talaga and then, aircon lang din yung ano, yung ko 'di ba? So parang ginawa ko lang din siya. So, ikaw din, you like taking good care of people even if you're not being a doctor, but you still take good care of the people around you. Yeah, yung pets ko, yung cats ko, gano'n. Oo, yung kapatid mo and everything, nangyayari pa rin siya pero in a different way na gusto natin. Andun pa rin siya. So, eto lang, meron gusto lang ako kasi i-insert, eh, kasi I spoke with one of my coach last time. Kasi madaming question ng mga the one, the one. Ano ba yung mga the one? Sabi nila. Yung mga may mga questions ba na, how will you know if you are on the right place and the right person? May Hmm. mga gano'n-gano'n. Ang daming question nung time na yun. So, ang takeaway ko lang talaga or gusto ko lang din siyang i-share dito is that kung if if you are really on the right place or the right person, you will know kasi hindi yan sila mawawala sa'yo. Like for example, the opportunity, it will never kung hindi man siya mabigay ngayon or may delay, pero kung para talaga yan sa'yo, para talaga yan sa'yo, eh, babalik at babalik yan sa'yo, eh. Kung sa tao lang din, kung sasabihin mo, "Is that the right person?" Then you will know if he is the right or she or he is the right if hindi talaga siya mawawala. If mawala man siya, babalik siya, pero yan talaga, yan at yan talaga ang para sa'yo. Maybe hindi pa lang binigay yung vision mo, yung gusto mo on that particular time kasi nga hindi ka pa siguro ready. Yung parang gano'n. Kasi yun yung napag-discuss namin last time, eh, ng coach ko rin. And then, this is somehow related sa mga sa life kasi we have our vision na gustong-gusto natin. Yung iba kasi, they could not be able to accept the fact na hindi nangyayari yung gusto nila when things didn't really go their way, 'di ba? Ang sa'tin, ang story natin, eh, kahit hindi naman nag-go in our way, we still accept yung realidad na may other direction. How about those people who could not be able to accept the redirection because they are too focused on what they do really want? Ako, Day, Oo. sorry. Sige, may share ka pa? Hindi, ayun. So, yan yung next natin na, if you really eager to make it work, but it didn't work out, pero hindi mo kaya yung na-share natin na i-direksyon. So, ano ba? Yun yung point ko. So, yun, i-share mo yung sa'yo Yeah. or inputs mo. Gusto ko lang i-share lang din na I've noticed compared sa man and woman, mas more on na ito lang ha, correct me na lang guys if hindi tayo same ng na-notice. Pero ako, na-notice ko kasi pagdating sa tao, mas mahirap maka-accept ang mga lalaki ng redirection. Parang for them, Hmm, it's already a failure. Kasi I've met a lot of people, especially guys, na kapag hindi tumugma sa goal nila yung isang bagay, nayayanig talaga sila. And let's just give an example. Yung ex ko, may mga plan siya sa hmm. life. Kapag each time na hindi na-achieve yung plan niya, nade-depress talaga siya. Ganun. And yung father ko din, nag-fail yung ini-imagine niya na magtatrabaho, magkaka business, and then makaka-graduate kami, tapos sila na lang ni mama yung matitira and magiging happy, gano'n, retirement, ganyan na lang, happy-happy. But they end up separated. So, hindi nangyari. So, what happened with my dad is na-depressed din siya. So, parang nano-notice ko talaga sa
emotional capabilities ng mag-handle ng too much emotions, mas nahihirapan yung mga lalaki. And one thing Ah, na yeah, one thing na dahil since ano, eh, nakikita ko na yung gano'ng cycle, I make sure na yung kapatid ko, sinasabi ko sa kanya na, "Jack, 'pag may problema ka, let me know ha, pag-usapan natin." Kasi to be honest, wala naman kasi talagang ano, eh, like hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. And maybe the yes. reason why hindi binibigay sa'yo yun is hindi kasi para sa'yo yun. Hindi mo ikabubuti 'pag nandun ka na. Yes. So, ako kasi ang lagi kong take sa rejection, lagi kong sinasabi na, I just ano, eh, sobrang close feeling ko kasi sobrang close ko kay God, gano'n lang. Na I really trust Him so much. I really trust Him so much with my life. Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, kahit wala na yung parents ko, kahit wala na yung mga friends ko, umabot sa time na ako lang talaga. But sa kanya ako humuhugot. And I feel like each time na malakas yung relationship mo kay God, magtitiwala ka, eh. Ang lakas ng tiwala mo, ang lakas ng peace mo sa puso mo, may ano ka, may kapayapaan ka diyan na no matter what happens, kung ano man failure or trial, obstacles nandiyan sa harap mo, diretso ka lang. Huwag kang hihinto ng lakad, sundin mo lang kung anong pinapagawa niya sa'yo. Kasi he has That better plans for you. Yun lang talaga, eh, and na-notice ko lang din, yung father ko, yung ginawa ko example, yung father ko and yung ex ko, hindi sila gano'n katiwala sa kanya. So, I feel like the more na may tiwala ka and you have a good connection with God, the more na at peace ka, the more na hindi mo i-wo-wonder or magse-self-doubt na, "Bakit ganito yung nangyari sa'kin? Am I not worthy? Bakit pinaparusahan mo ba ako? Masama ba akong tao?" 'Di ba gano'n? Usually, people tend to question God, bakit nararanasan nila yung mga bagay na yun. But to be honest, I feel like nararanasan niya yung mga bagay na yun, mga trials na yun is because He is just preparing us for a better things. yes, that's so true. Kasi, in addition lang din yung sinabi mo na, yeah, napansin ko din kasi, kasi may dito sa'min may parang nagpakamatay, mga lalaki din, Yeah, 30 years old, 54. if you research, like globally 'to ha, kahit nga sa Japan, eh, the more yung mga 'di ba uso kanila yung harakiri, yung Hindi ko pagpapakamatay, alam. yung gagamit ka ng Hmm, sword, yung samurai sword tapos gaganon mo, gano'n kasi sa Japan ta's may mm. mountain sila na dun talaga nagpapakamatay yung mga tao sa Japan. Uso kasi sa kanila yun, eh, parang even ancient times nila, mas mabuti na magpakamatay sila kaysa yung kalaban nila yung pumatay sa kanila. Gano'n yung May tradisyon ng Japan. So, 'pag sinearch mo online, worldwide, mas men talaga ang mas more sa suicide. kasi hindi nila kaya din siguro mag-ano 'no, mag-cope up sa emotions nila and everything. And then hindi maybe di nila kaya pag-usapan Yeah, yun or yun. hindi ko alam, Mas vocal 'di kasi ba? tayo. Sila kasi mas alam mo yung ano ba tawag dun, na ano ba yung parang sa yung hinihingi ng social media or like ng society, Strong sila. oo, na dapat strong sila, na dapat hindi sila emotional, dapat gan'to sila yun. So, parang yung dini-dictate See, ng mundo sa kanila, hindi dapat sila gan'to, hindi ganyan. So, mas kinikip nila. So, mas prone sila for suicide. yeah, makes sense, makes sense. Kasi para sa kanila if umiyak ka, "You're weak, Yeah, bayad ka." Parang mm. Yeah, ba-backpack gano'n. that's true. Makes sense. So, ayun lang. So, it's just like a matter of for me lang, in general, whatever happens, acceptance lang talaga. Kasi 'di ba, we all have our different functions, how to regulate our nervous system. Na-figure out ko lang din 'yun siya earlier, nung I'm really going deeper into it. Kaya sinasabi ko, kapag nati-triggered ako I'll just regulate my nervous system, may mga gano'n-gano'n ako sinasabi. And for me, I've learned how to regulate it is just to
acceptance lang. Kapag Mhm. na-accept ko yung mga nangyari, I'm all good. Yeah. So, just go with the flow, accept mo na lang kung ano yung, hindi ito pa, hindi lahat ng gusto mo nangyayari. So, just accept it. And then just Yes. go with the flow and trust the process. Yun lang, ganun lang kasimple talaga yung life eh. Minsan tao lang talaga Totoo. Totoo. Like, if nalulungkot ka, just validate your feelings. Umiyak ka, magalit ka, mag-tantrums ka diyan, but at the end of the day, hindi ka dapat magpapa-stuck diyan. I know mahirap siyang gawin, lalo na for example if kasi sa'tin ano, eh, yung binigay natin example puwede pa siyang sustainable, parang kaya pa, eh. Parang hindi Hmm, siya gano'n ka-wrecking, pero when it comes sabihin natin heartbreak when it comes to relationship, mas mabigat yun, eh. Kasi parang sobrang emotions yun, eh. Come on, you want it. Come on, and get it. Come on, I want it. All about me, your body.